Maganda oh. Kaliwat kanan ay taniman ng kamuting kahoy na kung tawagin sa amin ay balinghoy. Siguro yung balinghoy ay sa Bicol. Tapos kamuting kahoy mismo pinakatawag. Meron akong nakikitang isang senyales na tigil muna tayo mga part. Makakita ang usok. Umuusok siya mga part oh. Wag naman. Wag. Sana po ay wag na uling mangyari yung nangyari dati. Oh my god. Grabe. Ay, naku po. Huwag sana tayong abutan dito. For checkpoints. Saan ang daan? Naku, kung sisira mo pa. Puro iniiwas tayo sa mapa. Okay. Alternative route. Buti na lang kung saan tumatama itong ating Google Maps. Halos yung mga pasukan ay may mga checkpoint. Dahil siguro ng mga yung magkakameron ng parada ng mga kandidato. Nakakalito ngayon. Sana pabalik mamaya ay hindi na siya sarado. Nakakalito to oh. Butit nagko-correct sadya yung Google Maps oh. Ayun lang ang problema, traffic dito oh. Kumbaga ito dinadaanan natin mga part ay puro looban. Simula kanina dun sa makalampas sa Arco ng Agoncillo ay pinapasok na tayo sa mga looban. Kasi nga dahil ng mga nagagayak para sa parada. So no choice tayo kundi sumunod. Hindi naman tayo nag-iisa. Madami tayong kasama. Ay. Grabe. Magsisimula pa lang tayo mga part ay ayun, napalaban agad tayo ng extreme na na daan. Kung saan tayo pinalusot. Kasi yung mga daan dito sa highway dito sa bayan ng Agoncillo ay ang iba ay sarado dahil siguro merong silang gaganaping parada. Kung di ako nagkakamali ay dun sa para dun sa mga kakandidato. So ilan yung mga checkpoints. Makalampas pa lang dun sa arko ng Agoncillo, dun sa may unahan ay meron na agad checkpoints. Tapos halos bali 3 checkpoints ang nadaanan ko. Tapos dun tayo pinapapasok sa mga loob ng mga barangay. So kakalabas lang natin dito sa highway mga part. So nakabalik na tayo. Medyo kinabahan ako doon. Pero buti na lang at itong si Google Maps ay kusang nag-a-adjust sa mga pinapasukan natin na doon ulit tayo tinuturo sa tamang daan. Ayun, sana all may tamang daan. Okay, nagsisimula pa lang mga part ang ating vlog. Andito na tayo sa bayan ng Agoncillo. So dito tayo ngayon mga part hihikap-hikap, mamamasyal, at titingnan natin kung anong meron sa bayan na to. So dati na naman tayo nakapunta pero talagang may katagalan na. At malamang may mga pinagbago na dito. So yun. Nabang oras na? 7:27 na ng umaga. So sakto 6 o'clock ng umaga ako umalis sa bahay. So yun, biruin nyo, halos 1 oras at kalahati na tayong bumabiyahe. So medyo natagalan ako dun sa sa paikot-ikot na nangyaring yun. So yan, kung makikita ninyo at nagsisimula pa nga lang tayo mag vlog ay medyo kulimlim ang panahon. Hindi dahil sa maaga pa lang, pero sadyang sa personal mga part ay kulimlim na ang langit. So kahapon naman, araw ng Sabado, ay ganito din. Sa Batangas City ay maghapong kulimlim pero hindi naman siya umuulan. So sana ngayon araw na ito ay pagbigyan tayo na hindi siya umulan
na okay lang na ganitong kulimlim, mas maganda pa nga yun. Kaso wag lang sanang ano talagang papabagsakin. Napakagandang klima na nito para sa pagra-rides. So hindi mainit, hindi umuulan, tapos ang lamig pa ng ano ng panahon mga part. Dito sa kanang bahagi natin mga part ay andyan dyan ang ano Taal Lake. Titingnan natin kung kita sa ating Google Maps. Hindi masyadong kita, medyo madilim. Binabaan ko kasi ang ano ang brightness para hindi tayo makapag-consume ng matakaw sa ating battery. Pero kita ko naman mga part. So napansin ko lang din nung last vlog ko nung nagpunta tayo sa Cabiang Tunnel na panay ang ganito ko sa ano sa ating mapa. Hindi pala kita sa video. Pero sa personal mga part ay kita ko naman. So binabaybay natin mga part itong pinaka-highway dito. Tapos ang nasa sakanan natin ay Lake na ng Taal mga part. Siguro maya maya ay makikita natin kung ano yung itsura ng lake dito. So ang alam ko, kung di ako nagkakamali ay makalampas dito ay sa medyo siguro aahon ito ng konti. Na medyo aahon niya. So makikita na natin dito yung pinaka-lake. So lapit natin ngayon sa ano sa Bulkan Taal mga part. Yan, ito na pala. May nasilip na ako dito sa aking bandang kanan. Hanap lang tayo dito ng ano matitigilan kung meron. Ayun. No, merong usok na konti yung ano, yung bulkan yan. Tinutumbok na ito mga part ay yan na yung ano, Bulkang Taal. Yun ang kagaya ng sinabi ko kanina. Malamang may pinagbago yan, no. Nung last punta natin dito mga part yung kasasabog lang ng Bulkang Taal. Ilang taon na ba nakakalipas? Ayan, no. Kita ba sa ating video? Yan mga part, oh, yan, nasa unahan natin. Dati kasi nung bagong sabog yan, yung bago pumutok, hindi, nakaputok na nung pumunta tayo dito, ay sobrang linis niyan. Halos kulay abo yung ano, yung Bulkan Taal na yan. Tapos ngayon, sa personal mga part ay puro siya ano, nagi-green na ang kanyang ano, kanyang paligid. So yung itaas na yon ang medyo ano, medyo maabo-abo pa din. Siguro mga hindi pa masyadong tinutubuan ng mga damo. Pero kung mapapansin lang ninyo mga part ay merong ano, usok sa ibabaw na yung bulkan. So ito yung lawa mga part, oh. Ang kagandahan ngayon mga part ay ano, bago na to, itong dike na ito. Noong last time na pumunta kami dito ay hindi pa to ganito. So naalala ko si Part Jason. Shoutout kay Part Jason kung nanonood ka man. Alam ko naalala mo yung ano, yung nangyari sa helmet mo, yung pumatak dito sa tubig. So ayan mga part, ito yung nasa unahan natin ay Mount Makulot. So parte doon ang atin yun. Tanaw pala dito yung ano, yung pinakatuktok na Mount Banoy. Maliit na lang, hindi na siguro kita sa camera. Tapos napakadaming ano dyan, yung palaisdaan nila dito. Yung ano ba, yung kawayan na square. Oh. Tapos ang dami naglilipad ng mga ano ba yung mga tagak. Grabe, oh. Tapos yan sa kaliwa natin yung Bulkang Taal. Medyo sinisipon pa ako mga part. So nitong nakaraang linggo ay hindi ako nakalabas. Buti na lang mga part at ang ginagawa ko yung ano, yung nagbabuffer ako ng mga vlogs na kung sakaling ano, ganito hindi ako makaalis ng bahay, mas mapakaramdam, ay meron akong ma-edit at may ma-upload tayo. So yun. Medyo tinarangkaso ako noong nakaraan. Kaya ayun, good thing ay meron tayong vlog na na-upload noong Sunday. Kalimitan naman Sunday ako nag-upload ng ating vlogs. So, tatama ko lang itong ano, ating mapa. Tumutulo talaga ang aking sipon. Grabe, oh.
Yan, wala na yung ano. Yun, merong ano, may lumalabas talagang usok doon. So mamaya maya ng konti malalapitan natin yung ano, yung mismong pinakabulkan. So madadaanan natin niya dito. So babaybayin natin mga part itong ano, pinaka lawa nitong ano, Bulkang Taal dito. Agoncillo pa din ata ito mga part. Okay, napakadaming ano, namimingwit. Doon sa gitna ay madaming ano, mga nakabangka. Siguro namimingwit din, at siguro naglalambat. O ang iba ay nagpapakain ng kanilang mga alagang isda. Okay, maya maya ay magpapalipad tayo ng drone dito. Kahit na mababa lang, medyo malakas ang hangin sa taas mga part. Kasi medyo ano, masama ng panahon dito. Sana kahit konti ay ano, makapagpalipad tayo. Pero kung sakaling abutan tayo ng ulan dito sa parting unahan, ay siguro hindi na. At medyo talaga tumutulo ang sipong ko dito. Malamig mga part. Kasi ilang araw na lang mga part ay ano, magno-November na, papalapit tayo na papalapit sa Pasko, sa December. Oh, ang bilis ng panahon ano. Parang kailan lang ay kakapasok lang ng buwan ng Setyembre. Okay na mga kalsada dito. Nawala na yung mga buhangin. Kasi nung nagpunta kami dito, yung halos ilang buwan lang matapos yung pagsabog nitong Bulkang Taal, ay nag-rides kami dito. At napakadaming ano dito, yung putik. Halos putik talaga. Tapos kung di man putik, madadaan mo napakakapal ng gabok. So meron akong video ng mga part kung kami dumaan dito. So check nyo na lang sa mga nauna ko mga vlog. Siguro mga 3 years na nakakalipas noon. Kung ano, halimbawa interesado kayo na makita yung dati itsura, ay pwede nyo naman balikan yung aking ano, mga video dyan sa YouTube. Nadyan lang yan mga part. Free kayong panoodin yan. So kung di ako nagkakamali, kung babaybayin lang itong daang ito mga part, eh may tatagusan ito papunta dun sa ano, Tagaytay. Parang paikot lang naman to. Tapos kung ano, doon sa iba, sa itaas ay papunta siguro Cavite, ganon. Basta parang yun lamang ang ano, ang sinasabi ng mapa. Halos paikot lang ito ng lake. Oo, yun. Ito, kung di ako nagkakamali, ang ibabaw na yan, yung Tagaytay eh. Ayun oh. Kita ko na yung ano, yun. Yung building na matataas, 1, 2, 3, 4, 5 ata yun o 4. Tapos tanaw na din dito yung ano, ano bang tawag doon, yung Ferris wheel doon sa Sky Ranch. Hanap tayo ng magandang spot dito mga kapart. Papakita ko sa inyo, yung unahan ay Tagaytay na yan. Kaya kalimitan sa mga pumupunta ng Tagaytay ay nakikita nila yung view ng Bulkang Taal. Mas nakikita nila kasi mataas yung ano, yung bundok ng ano, ng Tagaytay. Hindi ko na alam kung saan lugar na to mga part. Basta dire-diretso lang tayo. Kung hindi ako nagkakamali ay malapit-lapit din dito yung ano, yung Simbahang Bato. Siguro maya-maya bago ko tapusin itong vlog ay siguro naman napuntahan na natin yung Simbahang Bato. So ganoon naman natin ginagawa kalimitan. Kung saan may malapit pang ano, pwede pang puntahan, tapos maaga pa, kaya pa natin ano, marating, ay hindi naman tayo nag-aaksaya ng ganong mga pagkakataon o pinupuntahan na din natin. Okay, napag-stop over na tayo dito. Napakaganda nitong taniman na ito ng ano, nakamuting kahoy. Susubukan kong pasukin mga pati itong ano, itong paloob. Susubok lang.
Hindi na siguro tayo papagalitan dito. Okay, titingnan lang natin yung ano, yung kung ano meron dito sa parte dito. Oh, ang ganda oh. Kaliwat kanan ay taniman ng kamuting kahoy na kung tawagin sa amin ay balinghoy. Siguro yung balinghoy ay sa Bicol. Tapos sa Batangas City, dito sa Batangas ay yan ata yung kasaba sa English, hindi ako nagkakamali mga part. Tapos ano ba tawag ito? Kamuting kahoy, mismo pinakatawag. Oh, puro taniman siya. So diretso na tayo sa ating biyahe. Okay, ano bang oras na? 8:03 ng umaga mga part. Hindi ko pa din sure kung parte pa din to ng Agoncillo o nakalabas na tayo. So maya maya baka makikita tayo ng landmark, kasi hindi naman nakikita dito sa Google Maps kung asan ka na. Ang nakalagay lang ay Agoncillo Laurel Road. Yung mga kasamahan kong biyahero, mga bumabiyahe ngayon, kasabay ng pagpasok itong Vermans na talaga namang magpaparamdam ang lamig, ay kasabay itong panahon na medyo kulimlim. Pero wala namang ano, hindi naman siya nagbabadya na uulan mga part. So mga part oh, ito yun yung mga buildings. Nakikita ba sa camera? Kasi pagka yung sa camera hindi masyado nakikita. Pero sa personal mga part, dyan sa unahan natin ay kitang kita yung mga building sa may Tagaytay. Tapos nakikita ko yung pinaka Ferris wheel, yung Sky Ranch. Ayos. So napakaganda ng daan dito. Barangay road lang ito siguro mga part. Kung hindi ko nagkakamali, hindi naman ito yung pinaka highway nito. Pero napakaganda. Ang ganda ng ambience. Tama ba? English ko mga part. Basta magandang lugar. May nataan tayong mga niyogan. Yan, nadyan yung mga ano, nagpapadagdag ng lamig, yung mga malalaking puno. Nakakalungkot lang isipin noong parting siguro sumabog yung Bulkan Taal, eh siguro yung mga tanim dito ay talagang ano, apektado. Kasi doon sa mga napapanood ko mga video mga part, ay talagang halos abo itong katabi nito. Talagang halos walang ano, walang paglagyan ng abo dito. Buti na lamang po talagang nakaahon or nakabangon at hindi na muli pang ano pumutok ang Bulkang Taal na kagaya na nakaraan. Pero nung ano lang mga part, nakaraang buwan ay nagparamdam na naman itong Bulkang Taal. Talaga napaka-active nito. So umusok na naman siya, nagbuga na naman ng ano, ng usok. Aabot sa amin sa Batangas City yung kanyang usok, at sa mga karatig bayan ito. Talagang napaka ang daming ano naapektuhan. So welcome, may madadaanan tayo mga pat. Welcome Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas. As Agoncillo pa din tayo mga part. Ang ganda ng kainang yon, para pinaka-view deck. Habang kumakain ka tanaw mo yung ano, Bulkang Taal. Okay, papalapit tayo ng papalapit dito sa kabilang parte ng bulkan. Yung sa kung tawagin ay Bininti ang Malaki, kung di ako nagkakamali. Nakakala natin mga part dun sa ano, sa picture na pinapakita nung tayo ay mga bata pa, kapag pumapasok tayo sa school, yung ano, picture ng Bulkan Taal, akala natin yun yung bulkan, pero hindi naman pala. Mismong bulkan yung pinaka ano, yung pinaka mababang parte, kasi yung Bininti ang Malaki yun yung parang pinaka paumbok ng hugis bundok. Medyo maambo na mga part. Pero sana naman wag tayong abutan ng malakas talagang ano, yung ulan. Ang bunamon okay lang. So ito na nga yung ginamit ko, itong isa kong riding jacket. Ito yung una kong ano, itong nitro. Hindi pa kasi ito nalalabhan, kaya alam ko mapapasubo ako dito. Kaya itong aking ginamit. So ito mga part, titigil ako dito, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina, ang Bininti ang Malaki.
kitang kita dito. Okay, naka-record ka ako. Yan, naka-record tayo mga part. So yan mga part, dun sa ating picture ng Bulkan Taal nung tayo nag-aaral pa, nung tayo mga bata pa, sa mga mga kasing edadin ko. Yan yung Biniti ang malaki. Yan yung inaakala natin na yan yung pinaka-bulkan. So hindi pala mga part, ang pinaka mismong bulkan na yan. Ayun pansin nyo ba mga part na medyo umaano pa. Yan, may ewan ko kung yung ulap na yan ay nanggagaling sa mismong bibig ng bulkan. Kasi may yan umaakit ang usok. Umuusok siya mga part Okay, diretso tayo. Grabe. Okay, time check tayo mga part. 8:30 ng umaga. Medyo sa parteng ito ay medyo syempre nakakakaba. Dahil alam naman natin active ang Bulkan Taal. So yun, hindi ko alam kung saan tayo susuot kung sakali man, pero wag naman. Wag.